Isa ka rin ba sa mga nawalan ng gana sa pagre-reels dahil napansin mong medyo bumaba na naman yung kitaan sa Facebook? Kung makikita mo din kasi dito sa Facebook Reels, talagang minsan hindi siya umaarangkada, minsan zero talaga yung earnings, minsan barya-barya lang. And mahirap mag-accumulate ng $100 para makapag-payout ka o kaya kapag naset mo ng $25, mahirap pa rin abutin ang ganong klaseng halaga kahit na ilang araw ka nagre-reels. Pati rin sa Facebook Star, hindi na ganon kalaki as compared before na talagang barya-barya lang ngayon, no? Or cents lang yung mga kitaan kapag may mga nagsisend sa'yo ng stars. Ngayon talaga, pansin mo, parang wala na lang, no? Parang katuwaan na lang, hindi na siya yung katulad dati. Kaya napansin mo ba na ilan sa mga friends mong mahilig mag-reels, hindi na ngayon masyado nag-a-upload kasi nga napansin din ng karamihan na tila parang usad pagong talaga yung earnings. Kaya babala sa inyong lahat na huwag gawing main job ang pagre-reels o pag-i-star. Mas maganda pa rin na maghanap kayo ng matinong trabaho para mas steady ang flow of income kasi anytime pwedeng maalis ang pagre-reels. Pero hindi natin maiwasan na meron din talaga na nagbabaka sakali na sa una, hobby, pero umaasa pa rin na baka mali mo, some other time, baka biglang bumulusok ang reels. Pero in reality talaga, wala Ang hirap umasa dahil masasaktan ka lang talaga. Lalong-lalo na kapag biglang bumaba yung kitaan and then biglang mawala yung feature sa reels. Magdi-disclaimer tayo na hindi po ako nagdi-discourage, no? Kaya lang kasi sa realidad natin, kailangan natin maghanap talaga ng legit na trabaho. Yun bang may steady flow of income. Hindi katulad sa mga paghahanap ng short-term income na ngayon okay pero bukas hindi ko sigurado kung magpapatuloy yung opportunity na yan. Kaya mas maganda pa rin na maghanap tayo ng trabaho na alam natin na secured yung tenuity natin. Grabe, ang hirap na talagang kumita sa Facebook kaya wag nyo gawing main source of income ang Facebook, ha. So makikita nyo dito, magkano nga ba ang kikitain mo kapag dito 100,000 views yung isang video mo. So dito 116,000 pero ang kikitain mo lang is $13 lang, no? $13, mababa talaga siya as compared before na kapag 116, ito is 130 or mga average na 100 to 130 dollars. Ngayon, ayan no, barya-barya na lang, cents. So magkano yung mga cents na yan? 2K views, ayan no, 2K siya. As in, mababa talaga siya. Pero dito naman, nagkaroon tayo ng $1, $1.12. O, diba? Ayan, so dito sa impression, 13,000 views. As in, ganyan siya kababa ngayon. Kasi alam naman natin na tapos na ang December, so naubos na yung mga pinag-investan ng mga sponsors sa mga ads. Ayan, so advice ko sa inyo, kung balak nyo maging content creator, dapat yung fully established talaga kayo. Kasi ako kahit na 300,000 followers ako dito sa Facebook, sobrang baba pa rin. As in, ganyan, no? O, diba? Para sa akin kasi, importante rin na alagaan mo yung page mo. Kahit na napansin mong bumababa yung kita, this is the best time na wag ka munang masyadong nag-a-upload kasi nga, hindi na ganun ka-init yung pag-i-invest ng mga company sa advertisements. Kaya medyo kumonti yung ads, no? It is a way for you to check your page, kung meron ka man mga videos na parang sa tingin mo hindi okay, so pwede mong tanggalin. And sa case ko kasi, kahit na maraming views, umaabot siya ng 100,000 plus, 200,000 plus, 300,000 plus, talagang binubura ko na, no, pag alam kong medyo may something Kaya nag-iingat talaga ako sa page ko kasi mahirap ma-demonetize, mahirap magkaroon ng issue sa page mo, at lalong-lalo na mahirap kapag mawalan ka ng page. Kaya kapag may page kayo, alagaan nyo yung mabuti. Laging chine-check nyo yung mga updates, yung support inbox, kung merong notifications kayo na hindi napansin dati na dapat
take action right away or immediately. Kasi kapag pinapabayaan nyo yung mga parang nakitaan ng issue, yung isa sa mga videos nyo, baka yan yung isa sa mga rason kung bakit limited yung kita mo sa ads o kaya magkakaroon ka talaga ng mga restrictions, no? Ang tanong, isa rin ba ako sa mga mawawalan ng gana sa pag-create ng content? Ngayong alam ko ng medyo bumaba na talaga yung mga earnings ng videos sa social media ko, hindi lang sa Facebook, sa mga iba pang social media platforms. Ang sagot ko dyan is hindi. Kasi matagal na akong content creator since 2018, 2019. So meron ng 5 years. Kaya ba't ko naman itatapon yung pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko, yung mga ganyan. Kasi iba parang naging part ng sistema ko kasi yung pagka-content creator. So gustong-gusto kong ginagawa ito and sayang naman, no? Yung number of followers na nagain ko, yung number of subscribers, and medyo alam ko na kasi gawin. Alam ko na yung mga troubleshooting in any case na magkaroon ng konting problema sa aking mga social media accounts. Siguro babaguhin ko lang yung style and format ng pag-vlog ko, pagka-content creation ko para at least maiwasan ko na yung mga susunod na mga possible violations, mga ganyan. And syempre, lagi ako dapat nag-update kung meron mang pagbabago sa mga rules, yung mga na bagong community guidelines para hindi mapasubo ulit yung mga videos ko o kaya yung mga page ko. Kaya ang advice ko sa mga kapwa ko content creators ay dapat basahin nyo yung community guidelines. Kasi yan yung mga basis para maging knowledgeable kayo sa mga rules, yung mga dapat i-upload at hindi dapat i-upload. Tapos pangalawa, dapat marunong kayong gamitin yung Facebook page nyo. Hindi porke gusto nyo maging content creator, upload lang ng upload ng video na hindi nyo pinapaganda yung profile nyo sa Facebook. Yung mga ganon na walang laman, yung bang walang matututunan yung mga manonood sa'yo kasi ang gusto mo lang is kumita. Dapat gumawa ka rin ng way para ma-entice yung viewers na interesting kang i-follow. And thirdly, yes, given na practicality dito sa atin na kailangan natin kumita para mabuhay. Pero isipin din natin na pera is not always beneficial kapag medyo nagiging gahaman ka na o kaya nagiging ano ka na. Parang nag-iiba na yung ugali mo, no? Naaapektuhan na kasi yung quality of video rather than the quantity. Ayun. So, gandahan mo rin yung pag-edit, yung pag-present ng mga videos mo para naman ka-interesting panoorin. O, diba? Kaya don't forget to follow me sa aking Instagram account. Ayan po yung Instagram account ko, The Story of Anthony. And syempre sa mga iba pang social media platforms ko, ayan po, FB, YT, TikTok, ayan. So, thank you so much. I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. I hope na rin na may realizations and sana nakarelate din kayo sa mga pinagsasabi ko. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.